Nagbabala naman ang isang batikang urban planner na maaaring magdulot ng malaking dagok sa ekonomiya ang nakaumang na EDSA Rehabilitation Project. Iminungkahi rin niya ang ilang alternatibong solusyon para maibsan ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Ano kaya mga ito, alamin sa balitang hatid ni MJ Mondejar. Ipinagpaliban kamakailan ng Marcos administration ang rehabilitasyon ng EDSA habang hinihintay ang mas malinaw na plano para sa trapiko at rerouting bago simula ng proyekto. Magsisimula na sana ang 8.7 billion rehab project nito lamang June 13, ngunit iniurong ito sa buwan ng Hulyo. Pero kung ang urban planner na si Architect June Palafox ang tatanungin, katakot-takot na epekto sa ekonomiya ang kahinat na ng proyekto kapag hindi nagawa ng tama. If you close one lane of EDSA, you lose the capacity by 700 to 2,000 vehicles per lane per hour. So with the 4 million pesos wasted in traffic, maybe closing EDSA, it will be 5 to 6 million pesos wasted every day. Pinag-aaralan na ngayon ang pamahalaan ng pagbubukas ng mga military camp at private subdivision sa kabaan ng EDSA sa kasagsagaan ng rehab. Batay sa naunang pag-aaral ng MMDA, nasa 20% ng 5,030 kilometers ng road network sa Metro Manila ay nasa loob ng gated communities. Ang tanong, posible kaya ito? EDSA is functioning as 8 parallel roads. And where are the 8 parallel roads? Inside gated military camps and inside gated communities. Will there be social acceptance of that? Dagdag ni Architect Palafox, walang nag-iisang solusyon sa matinding traffic sa Metro Manila. Pero kung may gagawin daw ang gobyerno, maaaring makamit ang long-term solutions na ito. Ang pinakakailangan lamang ayon kay Palafox ay maayos na urban planning at strong political will kahit na sino man ang Pangulo. Maybe before close EDSA, parallel bridges to Guadalupe Bridge, even just pedestrian and bicycle bridges. Create counter-magnet cities outside Metro Manila. Just relocating national government offices outside Metro Manila, it will reduce the traffic siguro by 1 million people. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SM9 News.